Sa Indianapolis noong 1977, nagmamaneho si Tony ng kanyang kotse habang pinagsasabihan ang mga taong humaharang sa kanyang daan. Nang marating niya ang kanyang destinasyon, pinahinto niya ang sasakyan at aksidenteng nabali ang susi. Pagkatapos, kumuha siya ng isang kahon at pumasok sa Meridian Mortgage Company. Naiinis siya nang makita na may bagong receptionist, at sinabi niyang may meeting siya sa may-ari ng kumpanya na si ML Hall. Sinabihan siya ng receptionist na umupo at maghintay sandali. Ilang segundo ang lumipas, nakatanggap ng tawag ang receptionist. Ipinaalam niya kay Tony na may pagkakamali sa schedule at kasalukuyang nakabakasyon si ML. Sa Florida, si ML ay kasalukuyang bastos sa isang waiter. Nagreklamo si Tony sa receptionist, ngunit naputol siya nang dumating ang anak ni ML na si Richard, na nagsabing maaari na lang kay Tony na sa kanya makipag-meeting. Matapos magpakita ng simpatsya si Richard sa nasugatang braso ni Tony, dinala niya ito sa opisina ni ML. Tiniyak ni Tony na maisara ang pinto bago siya kumuha ng ilang plano mula sa kahon. Binuksan ito ni Richard at nalito sa guhit ng isang sandata. Kasabay nito, naglabas si Tony ng isang revolver at tinanggal ang kanyang benda, na nagpakitang maayos ang kanyang braso. Gusto niyang malaman ng mundo na niloko siya ng kumpanyang ito, kaya naglagay siya ng deadman's wire sa leeg ni Richard. Ang kawad na ito ay nakakabit sa isang shotgun na papatay sa kanya kung siya ay masyadong gagalaw o susubukang tumakas. Sa sandaling iyon, may isang tagalinis ng bintana na lumitaw sa labas at kinabahan si Tony, ngunit tiniyak ni Richard sa kanya na hindi sila makikita dahil one-way ang mga bintana. Pagkatapos, pinatawag ni Tony si Richard sa 911. Inagaw niya ang telepono at ibinigay pa ang kanyang buong pangalan sa operator bago ipinaliwanag na sinira ng pamilya Hall ang kanyang buhay. Naputol ang usapan nang kumatok ang sekretarya sa pinto, ngunit pinaalis siya ni Richard. Ibinigay ni Tony sa operator ang address ng kumpanya at sinabi na niloko siya ng pamilya Hall ng $5 milyon 4 na taon na ang nakalipas. Tinawag niya ang mga loan company bilang pinakamalalaking demonyo na umiiral at agad niyang ibinaba ang telepono. Maya-maya, pinalibutan na ng pulis ang gusali at pinakiusapan ng isang empleyado ang lahat ng kliyente na umalis. Ang plano ni Tony ay umuwi, ngunit dahil nabali ang kanyang susi, inanunsyo niya na gagamitin na lang nila ang kotse ni Richard na nakaparada 2 blok ang layo. Bumaba sila gamit ang hagdan at nakatagpo ng isang gwardya na umatras ng pagbantaan ni Tony na babarilan si Richard. Sa lobby, nakasalubong nila ang ilang pulis, ngunit hinayaan din silang makadaan ng walang nasasaktan. Sa kalsada, nanatiling nakatingin ang ibang pulis mula sa ligtas na distansya habang maingat na sumusunod sa kanila. Isang pari ang lumapit kay Tony upang baguhin ang kanyang isip gamit ang mga panrelihiyong salita, ngunit ininsulto lamang siya ni Tony at nagpatuloy sa paglalakad. Samantala, tinawag si Detective Michael bilang backup. Nagulat siya nang marinig ang pangalan ni Tony dahil nakilala niya ito bilang ang awkward na lalaki mula sa bar. Hindi nagtagal, nahanap ni Michael sina Tony at Richard at nilapitan sila ng may maayos na pakikitungo, sinusubukang kumbansihin si Tony na tumigil. Kasabay nito, sinubukan ng isang news van na makarating sa lugar, ngunit hinarang ito ng isang police car. Isang pulis ang bumaba na may hawak na baril kaya napasigaw si Michael upang pababain ito. Nagsimulang mag-record ang mga reporter sa van ng lahat ng nangyayari. Nadulas si Tony sa kalsadang may nyebe at muntik nang mapatay si Richard, ngunit agad siyang nakabawi. Biglang may isang kotse na bumangga sa bunten ng nyebe sa kalsada at nainip si Tony sa pagkawala ng oras. Pinilit niya ang isang pulis na bigyan siya ng posos at inilagay ito sa palso ni Richard bago sabihin sa mga pulis kung saan siya pupunta, at inutusan pa silang sundan siya. Pagkatapos, umalis siya sakay ng isang police car habang si Richard ang pinapagmaneho. Tinawagan ni reporter Linda ang kanyang producer at ipinaalam na susundan din nila si Tony. Ilang police car ang sumunod sa dalawa habang nagmamaneho sila sa buong bayan. Kinailangan maging maingat ni Tony sa kanyang galaw dahil hinihila nito ang kawad sa leeg ni Richard habang umaandar ang sasakyan. Pagdating nila sa bahay ni Tony, sinubukan niyang gamitin ang intercom ng kotse ngunit paulit-ulit niyang napipindot ang maling mga button kaya kinailangan siyang gabayan ni Michael. Sinabi ni Michael na nasa loob na ang kanyang mga tauhan, ngunit agad itong pinasinungalingan ni Tony at ipinaliwanag na nilagyan niya ng mga pampasabog ang lugar.
Ipinilit niyang payagan siya ng pulis na pumunta sa kanyang apartment at hiniling na makausap ang mas mataas na opisyal dahil seryoso ang sitwasyon. Dumating ang mga reporter sa tamang oras upang maitala si Tony habang dinadala si Richard papasok sa gusali at sumisigaw sa sinumang pulis na maglalabas ng baril. Habang umaakyat sila sa hagdan sa loob, kinukunan sila mula sa mga bintana. Sa loob ng apartment, isinara ni Tony ang pinto at pinaupo si Richard sa isang partikular na upuan. Itinali niya ito at ikinonekta ang kawad sa isang aparato sa mesa, inilagay ang shotgun sa ibabaw ng isang tumpok ng mga libro upang manatiling epektibo ang deadman switch. Matapos buksan ang radyo, kumuha si Tony ng baso at pinainom si Richard, sinasabing isa siyang mabuting host. Ibinunyag niya na ilang linggo niyang sinubukan ang aparatong iyon at perpekto itong gumagana. Sa labas, nagtatakbuhan palabas ng gusali ang ibang residente habang inuulat ni Linda ang lahat para sa telebisyon. Pinilit ni Michael si Linda na lumipat sa likod ng barricade at ipinaliwanag na inililikas na nila ang lugar. Pagdating ni Chief Gallagher sa lugar, napansin ni Tony ang mga sniper na lumilitaw sa mga bubong ng kalapit na mga gusali. Agad niya silang sinigawan at sinabing papasabugan niya ang kanyang mga pampasabog kapag may sinubukan silang gawin. Matapos makita ang kanyang gusali sa balita, sinigawan ni Tony si Richard dahil sinira ng kumpanya ang kanyang mga plano sa pagpapaunlad. Tumawag si Gallagher sa bahay, kaya inilapit ni Tony ang telepono upang marinig nito ang pagsigaw niya kay Richard. Nagpatong ang kumpanya ng napakalaking interes sa utang kaya nabaon sa utang si Tony, at pagkatapos ay binili ni ML ang lupang balak niyang gamitin upang makatulong sa mahihirap. Sinabi ni Tony kay Gallagher na gusto niya ng isang nakasulat na kasunduan mula sa kumpanya at sa tanggapan ng county clerk na magpapawalang bisa sa kanyang utang at magbibigay sa kanya ng kabayarang pinansyal. Gusto rin niyang makalabas bilang isang malayang tao at makatanggap ng personal na paghingi ng tawad mula kay ML. Ibinaba niya ang telepono bago pa makasagot si Gallagher. Nang magreklamo si Richard tungkol sa masikip na posas, humingi ng paumanhin si Tony at nangakong tatawag siya sa kanyang pamilya mamaya. Sa buong bansa, nalalaman ng mga tao ang detalye ng pangyayari mula sa balita. May lupain si Tony na nais niyang paunlarin bilang isang shopping center, ngunit dinala siya ng mortgage company sa ibang mga lugar sa halip na irekomenda ang lupang hawak niya. Sinadya nila ito upang magpalipas ng oras at pilitin siyang bayaran ang utang. Kalaunan, nakausap ni Richard ang kanyang asawa at nagpadala si Tony ng paumanhin sa kanya. Pagkababa nila ng tawag, muling tumawag si Gallagher at sinabing paparating na ang kapatid ni Tony. Ipinasa niya ang telepono kay Prosecutor George na nagsabing naghanda na sila ng pahayag na magpapawalang bisa sa kanyang utang at pinapanood siya sa Channel Sham, sa telebisyon. Humingi ng paumanhin ang pinuno ng pananalapi ng kumpanya kay Tony para sa nangyari. Habang abala si Tony, dahan-daang ginalaw ni Richard ang ilang papel sa mesa upang mailapit ang revolver. Matapos ang pahayag ng paghingi ng tawad, sinigawan ni Tony si Gallagher dahil ayaw niyang isang empleyado lamang ang magsalita para sa kumpanya. Gusto niya ng personal na paghingi ng tawad mula kay ML mismo. Ibinaba niya ang telepono at kinuha ang revolver mula sa mesa. Tumawag si Tony sa radyo. Katatapos lang ng sikat na DJ na si Fred sa kanyang programa at paalis na sana, ngunit agad siyang bumalik sa kanyang upuan nang marinig niyang ang kidnapper na laman ng balita ang nasa linya. Nakipag-usap si Fred kay Tony at ipinaliwanag na ni-record ang kanilang pag-uusap dahil kailangan muna nilang kumonsulta sa tamang awtoridad bago siya may palabas sa programa. Nagsimulang maglabas ng sama ng loob si Tony tungkol sa kanyang sitwasyon, sinasabing lagi siyang mahirap ngunit hindi iyon naging problema dahil nagsikap siya. Iginiit niyang sinira ng pamilya Hall ang kanyang buhay at ang pinsalang idinulot nila ay sapat upang magtulak sa isang tao na pumatay. Itinigil ni Fred ang pagre-record at nangakong ipapatugtog ito kinabukasan ng umaga kung makakakuha sila ng pahintulot. Nagpasalamat si Tony at humingi ng paumanhin sa kanyang pagmumura bago ibinaba ang tawag. Ilang sandali pa, pinapakinggan na ng pulis ang tape. Hiniling nila kay Fred na pag-usapan si Tony sa radyo kinabukasan upang makakuha sila ng oras habang inaasikaso ng FBI ang sitwasyon. Sa loob ng apartment, sinabi ni Richard na kailangan niyang gumamit ng banyo kaya dinala siya roon ni Tony. Pagkatapos makapagbanyo si Richard, inilagay siya ni Tony sa bathtub at binati ng magandang gabi. Pagkatapos, umalis siya at ikinandado ang pinto.
Kinaumagahan, pinatugtog ni Fred ang tape sa radyo. Nagsimulang interviewin ng mga reporter ang mga kaibigan ni Tony at sinasabi ng lahat na isa siyang makatuwirang tao. Hindi nagtagal, dumating ang mga federal na ahente at sumama sa mga pulis sa labas ng gusali. Sinilip ni Tony si Richard at inalok siya ng donut, ngunit wala itong ganang kumain. Sa balita, ipinakita ang pagdating ng bomb squad ng militar at sinabing sinusubukan ng mga ahente na makahanap ng paraan upang makapasok ng hindi napapagana ang mga bitag. Nagalit si Tony at sumugod sa bintana, sinabihan silang umalis ngunit hindi sila nakinig. Pagkatapos, tumawag si Tony kay Fred at nagreklamo tungkol sa maruruming taktika ng pulis, hinihiling ang isang live press conference sa pambansang telebisyon. Habang kinukuha ng asawa ni Fred ang isa pang telepono upang makinig, sinabi ni Tony kay Fred na gusto niya ito bago ibinaba ang tawag. Samantala, kinausap ni na George at ng mga pulis si Patrick, isang FBI profiler. Ipinaliwanag nila na galing si Tony sa isang malaking pamilya na matitibay ang ugali at siya rin ay naging ganoon. Kilala siya bilang mabuting kaibigan ngunit masamang kaaway, at wala siyang koneksyon sa organisadong krimen. Sa tingin nila ay wala na sa kontrol si Tony. Ngunit matapos tingnan ang mga larawan, napagpasyahan ni Patrick na detalyado si Tony at nais niyang mapanatili ang kontrol. Isinulat niya sa board ang lahat ng nararamdaman ni Tony, galit, pagtataksil, kawalan ng respeto, at kahihiyan. Ang lahat ng ito ay nagresulta sa isang magulong sitwasyon, kaya naniniwala si Patrick na kailangan siyang bigyan ng respeto. Sa apartment, muling itinali ni Tony si Richard sa upuan at naglabas ng galit tungkol sa sistema. Nang sabihin ni Richard na maraming beses na sana niyang maaaring kunin ang revolver ngunit hindi niya ginawa, itinutok ni Tony ang baril sa mukha niya at hinamon siyang gawin iyon. Ilang sandali pa, tumawag si Gallagher kay Tony at sinabing nasa kabilang linya si ML, ngunit bago ito humingi ng paumanhin ay nais muna niyang marinig ang boses ng kanyang anak. Ipinasa ni Tony ang telepono kay Richard at pinayagan ng mga pulis na makausap niya si ML, na nagsabing nag-aalala sila ng kanyang asawa para kay Richard, kahit na sa totoo ay nagpapahinga pa rin sila sa kanilang bakasyon. Tinanong ni Richard kung may solusyon na ba sa sitwasyon, kaya sinabi ni ML na hayaan na ang mga abogado ang mag-ayos nito. Ngunit nang tanungin ni Richard ang tungkol sa paghingi ng paumanhin, tumanggi si ML, sinasabing hindi siya hihingi ng tawad para sa paraan ng pagpapatakbo ng negosyo. Ayaw niyang sirain ang pangalan ng kumpanya o umamin sa kasalanan sa isang bagay na hindi niya ginawa. Nagsimulang mawalan ng pasensya si Richard, kaya kinuha ni Tony ang telepono at nakipagtalo kay ML, na patuloy na tumatangging humingi ng paumanhin. Nang pagbantaan ni Tony na babarilan si Richard, sinabi ni ML na pagluluksan niya ang kanyang anak at pagsisisihan niya ang araw na pumasok si Tony sa kanyang kumpanya, pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Nagkaroon ng emotional breakdown ng asawa ni ML dahil sa ugali ng kanyang asawa, at naawa si Tony kay Richard kaya inalok niya ito ng sigarilyo. Lumipas ang mga oras nang walang bagong balita mula sa pulis o FBI. Muling tumawag si Tony sa radyo at sinabing nag-aalala siya para sa pamilya ni Richard dahil ayaw niyang sila ang magdusa sa nangyayari. Kinagabihan, tumunog ang telepono at agad itong sinagot ni Tony, ngunit isang batang kakaibang boses ang kanyang narinig. May maririnig na halakakan sa background at napagtanto ni Tony na pinaglalaroan lamang siya ng mga kabataan, kaya ibinaba niya ang tawag. Sinabi ni Richard na dapat na silang magpahinga, ngunit tumanggi si Tony hanggat hindi pa tapos ang lahat. Sa labas, nakilala ni Linda ang kapatid ni Tony na si Jimmy na hindi natuwa sa paraan ng pag-uulat ng media tungkol kay Tony. Inalok siya ni Linda na magsalita sa telebisyon upang maipahayag ang kanyang panig. Sa harap ng kamera, sinabi ni Jimmy sa publiko na hindi magnanakaw o desperado si Tony tulad ng ipinapakita sa kanya. Hindi siya humihingi ng pera ng basta-basta, gusto lamang niya ang nararapat sa kanya. Sa apartment, bumalik si Richard sa bathtub at nauwi sa pagdarasal. Samantala, nagpa-practice si Tony gamit ang revolver habang nanonood ng action movies sa TV. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Richard nang makarinig siya ng putok ng baril at sigaw ni Tony. Nakalabas siya sa bathtub ngunit agad ding bumagsak kaya sumigaw siya ng tulong. Lumitaw si Tony sa pintuan na puno ng dugo at sumisigaw, ngunit sa sandaling iyon ay nagising si Richard mula sa bangungot at nasa bathtub pa rin siya.
Kinabukasan, nakaupo muli si Richard sa upuan. Tinanong siya ni Tony kung may alaga siyang hayop at napunta ang usapan sa perpektong buhay na naranasan ni Richard dahil sa kayamanan ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Richard na lumaki siya na may pera ngunit hindi iyon perpektong pagkabata dahil hindi naging mapagmahal na ama si ML. Nang mapunta ang usapan sa kanilang mga ina, sinabi ni Tony na namimiss niya ang kanyang ina at agad na iniba ang paksa. Nagpatugtog siya ng musika at sumayaw sa loob ng apartment. Samantala, nakakatanggap si Fred ng napakaraming tawag sa radyo tungkol kay Tony. May ilang babae na nagtatanong kung single siya, habang sinasabi ng mga kapitbahay na mabuti siyang tao at may mga random na tumatawag na tinatawag siyang bayani dahil sa paglaban sa sistema. Ipinaalam ni Patrick sa mga pulis na nakipagkasundo siya sa mga network upang i-broadcast ang press conference dahil gusto niyang maramdaman ni Tony na may audience siya. Ipinaliwanag ni Gallagher na kung may mangyaring mali, hihilahin niya ang kanyang panyo bilang senyales at kailangang kunin ni Michael ang shotgun ni Tony, pagkatapos ay babarilan niya ito. Ang detalyadong paglalarawan kung paano tatama ang bala sa utak ay nagpasuka sa isang abogado. Nang malaman ni Tony na magkakaroon siya ng press conference, tuwang-tuwa siyang naghanda sa banyo. Inihanda ng mga pulis ang mga kagamitan at agad itong pinalibutan ng mga reporter. Lumabas si George sa harap ng kamera upang basahin ang opisyal na dokumento na nagpapatunay na binigyan si Tony ng buong immunity mula sa kaso. Napanood ito ni Tony na may malaking ngiti at sinabi kay Richard na malalaman na ng buong bansa kung gaano kasama ang kanyang pamilya. Sa labas, natapos ng mga pulis ang paghahanda at tinawagan ni Jimmy si Tony upang sabihing handa na ang lahat. Nang buksan ni Tony ang TV, nainis siya dahil may espesyal na palabas si John Wayne at hindi siya makakalaban dito. Kumalabog si Michael sa pinto at nakiusap si Richard kay Tony na palayain siya, sinasabing natuto na siya at nangangakong babaguhin ang patakaran ng kumpanya. Gayunpaman, muling ikinabot ni Tony ang dead man's wire at hinayla si Richard papunta sa pinto. Nagpanik si Richard at tumigil lamang ng pagbantaan siyang babarilan ni Tony. Sa koridor, si Michael ang nagsilbing escort at binigyan si Tony ng dokumento mula sa kumpanya. Pagdating nila sa mga kamera, sinabi ni Tony na gusto niyang mapanood sa lahat ng national channels at tinawag ang sarili bilang bayani. Matapos matiyak na naroon sina Fred at Jimmy, pinabasa ni Tony kay Richard ang dokumento. Dahil sa takot, nauutol si Richard kaya kinuha ni Tony ang papel at siya na ang nagbasa matapos humingi ng inumin. Inamin sa dokumento na niloko siya ng kumpanya, at huminto siya sandali upang magdiwang habang nagrereklamo laban sa sistema na umaabuso sa mahihirap. Nang hahawak na si Gallagher sa kanyang panyo, binasa ni Tony ang susunod na linya na nagsasabing inaako ni ML ang lahat ng responsibilidad. Nagulat ang lahat habang umiiyak sa tuwa si Tony at sinabing ipa-frame niya ang bahaging iyon. Pagkatapos, nagpasalamat siya kay Fred at humingi ng paumanhin sa pamilya ni Richard. Sa hotel, tinutokso ni ML si Tony sa pag-iyak at sinasabing mas magaling ang kanyang anak dahil nanatili itong kalmado. Habang papalayo si Tony kasama si Richard, natapos ang broadcast. Binigyan siya ng mga dokumento upang pirmahan at kinuha ni Michael ang revolver niya. Sa wakas, tinanggal na ng mga pulis ang kawad kay Richard na patuloy na iniisip ang kanyang bangungot. Pinaputok ni Tony ang shotgun sa kisame upang patunayan na loaded ito, at sinamantala iyon ng mga pulis upang sugurin at arestuhin siya. Nagalit si Tony at ininsulto si Jimmy dahil sa pagtataksil. Sa labas, narinig ng lahat ang putok kaya nagsitakbuhan ang mga sibilyan, habang pinalibutan ng mga reporter si George na nagsabing buhay si Richard at ginawa lamang iyon ni Tony upang patunayan ang kanyang punto. Habang abala ang media, dinala si Richard sa isang sulok upang makasama ang kanyang asawa. Dinala sila sa ambulansya. Si Tony naman ay isinakay sa police car habang kinukunan ng mga reporter. Nagpasalamat si Patrick sa kanyang kooperasyon, ngunit patuloy na nagmura si Tony dahil sa pagsisinungaling tungkol sa kanyang immunity. Pagkalipas ng 8 buwan, natapos ang paglilitis kay Tony at ipinalabas ito sa buong bansa. Hinatulan siya ng hurado na hindi guilty dahil sa insanity, at natawa siya habang niyayakap ang kanyang abogado at si Jimmy. Sa likod, nadismaya sina Richard at Michael. Paglabas ni Tony sa gusali, kinunan siya ni Linda habang sinasabing hindi siya baliw. Pagkatapos,
Ininterview niya si Richard na nagsabing malungkot itong araw para sa hustisya at iginiit na may prinsipyo ang kanilang kumpanya. Sa labas, daan-daang tao ang naghihintay kay Tony at tinatawag siyang bayani. Pagkalipas ng maraming taon, nagkita sina Tony at Richard sa isang bakery. Nagkatinginan sila ng walang sinasabi bago umalis si Tony. Ang kwentong ito ay batay sa totoong pangyayari. Si Tony ay ipinasok sa isang mental facility at matapos ang 2 taon ay naging kwalipikado na siyang makalaya. Gayunpaman, tumanggi siyang pumirma sa mga papeles dahil kailangan nitong sumailalim sa voluntaryong psychiatric treatment at sinabi niyang hindi niya ito kailangan. Dahil dito, nanatili siya roon ng karagdagang 8 taon. Matapos ang insidente, naging alcoholic si Richard at nalugi ang kanilang kumpanya. Nang mabalitaan ni Richard ang pagkamatay ni Tony noong 2005, sinabi niyang sa wakas ay hindi na niya kailangang marinig pa ang bibig nito. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mas maraming video na tulad nito. Salamat sa panonood.